Titigan mo tong kulay na to. Alam mo bang para makakuha ka ng 1 gramo ng kulay na ito, kailangan mong pumatay ng 10,000 na kohol sa dagat? Malayong mas mahal din ito kesa sa ginto. At kung ganyang kulay ang suot mo noong panahon ng Roman Empire, nako, bawal at pwede kang patayin. Ito ang tinaguri ang pinakamahal na kulay sa buong mundo. Ang tawag dito, Tyrian purple. At sa buong kasaysayan ng mundo, this is the most expensive color to ever exist. Noong panahon ng mga Romano, ginagamit ang damit para malaman kung sino ang may power at kung sino ang ordinaryong tao lamang. Parang modern version ito ng naka-Rolex. Mayaman yan. pero noon sa Roma, ang status symbol hindi relo, kundi kulay ng damit mo. At ang itinuturing na pinaka-elitistang kulay noon, purple. Ang mga ordinaryong mamamayan noon, bawal magsuot ng kulay purple. Ang mga senador, pwede lang kung may konting purple trim sa toga. Pero kung ikaw ay napakataas na opisyal o emperor, saka ka lang pwedeng magsuot ng toga pikta o isang full purple outfit. At kung ordinaryong tao ka tapos nagsuot ka ng Tyrian purple, hindi lang multa o kulong ang aabutin mo. Treason iyon. At ang maaaring maging parusa sa'yo, execution. Ibig sabihin, sa Roma, pwede kang mamatay dahil lang sa OOTD mo. Pero kahit gusto mong magsuot nito, may isa pang problema. Halos imposibleng gawin ang dye. Dahil hindi ito galing sa halaman, hindi rin sa mineral. Galing ito sa mucus ng maliliit na sea snails na tinatawag na murex. At para makagawa ka ng 1 gramo ng dye, kailangan mong pumatay ng 10,000 snails. Opo, 10,000 kohol. Para lang sa konting kulay. Tapos yung proseso nito grabe din. Kailangan mong basagin ang snail, kunin ang maliit na gland sa loob, lagyan ng asin, i-ferment at pakuluan ng 1 linggo. Tapos may bonus pa yan ha, napakabaho ng amoy niyan. Sobrang baho na ayon sa historians, ang mga taong nakatira malapit sa dye factories noon napipilitang lumipat ng bahay. Sabi nga nila para ka daw may kapitbahay na nagbuburo ng bagoong araw-araw. Pero mas malala pa. Kung gano'n naman pala, bakit gustong gusto ito ng mga Romano noon? Well, dahil kakaiba ang Tyrian purple. Hindi ito kumukupas. Sa halip, lalo itong gumaganda habang tumatagal. Habang nasisikatan ng araw at nasusuot, lalong nagiging vibrant ang kulay nito. Parang wine, mas tumatagal, mas gumaganda. Pero noong 1453, bumagsak ang Eastern Roman Empire. At kasama ng pagbagsak nito, nawala ang recipe ng Tyrian purple. Kaya naman sa loob ng halos 500 years, tuluyan itong nawala sa mundo. Napalitan ito ng ibang kulay. Ito ang crimson, na mas madaling gawin gamit ang red insects. Hanggang noong 2007, isang lalaki sa Tunisia na si Muhammad Nuira ang nakakita ng basag na sea snail sa beach. May lumalabas na purple na likido dito. Naalala niyang alamat ng Tyrian purple mula sa eskwelahan. Kaya nag-uwi siya ng ilang kohol. Nang buksan niya ang mga ito, wala ng purple. Kaya itinapon niya sa plastic bag. Kinabukasan, biglang naging violet ang laman. Doon niya nadiskubre ang sikreto. Ang chemicals sa murex snails, kailangan munang tamaan ng liwanag bago lumabas ang kulay. Sa loob ng 16 years, nag-experiment siya gamit ang libo-libong snails para ma-recreate ang ancient method. At sa wakas, nagawa niyang ibalik ang Tyrian purple pagkatapos yan ng 500 years. Pero may twist. Magkano ang Tyrian purple ngayon? Nagkakahalaga na ito ng $3,000 kada gramo. O kung i-convert sa peso, 170,000 pesos per gram yan ha. Meaning, mahigit 20 times na mas mahal kesa sa ginto. Pero meron din namang fake version nito, nasa 200 pesos lang kada gramo. Mahal pa din, no? Kung gusto mo pa ng mga ito pang insightful contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.